Hello guys, let's talk taka with me. Sobrang tapang nito. Yang talagang ang tapang. Pero okay naman siya. For me, pag bumili ka nito, better bumili ka din ng milk para panghalo mo sa kanya. Usually, cold naman to. Kaya, better bumili ka din ng milk para ma-mix mo siya sa loob. My sister recommend this one for me, pero hindi pa niya ito nagagamit. Nakita niya lang sa TikTok. Well, nasa Japan kasi ako. Kaya, pabili siya ng pabili. Hindi, joke lang. So, try natin to bago natin dalhin sa kanya. At, ang una niya sa akin ni-recommend na bilhin is, kapal. Pero alam ko, isa-isa lang to eh. Wait, kuha tayong isa, tapos balik natin. Ba't ko ba kasi ganito kinuha? Ay, sayang yung katas. Tuloy tayo. Amoy kanin nga siya. Alam niyo yung pagkahugas ng kanin. Ay, ng bigas. Unang kanin. Luto na. Hinugasan pa. Manipis lang siya. Pero tingin ko naman punong-puno siya ng katas. Katas! Yan. Ganyan siya kanipis. Kita nyo ba? Ganyan siya kanipis. Well, ang tagal ko nang ginag-face mask. Kasi, huli kong face mask siguro, yung airport. Sa airplane. Kasi sobrang dry talaga dun. Pero hindi naman kasi ako 13 hours flight. Kasi nga Asia lang naman ako. So, hindi ako masyadong naglagay. Hindi ako katulad ng 13 hours ko na 3 beses ako naglalagay. Kada gising ko, pinapalitan ko siya kasi dry. Dito kasi sa Asia, 3 hours lang naman ako. Nasa Shanghai ka na. Main port ko, Shanghai ngayon. So, hindi ko kailangan masyado ng face mask. So, hindi rin ako bumili. Sobrang lamig sa Shanghai ngayon. So, kailangan ko nito. Kasi, hindi nga ako nakabili ng face mist. Sobrang lamig sa Shanghai. Sobrang talagang lamig. Nanunuyo yung buong face ko. So, ayan. Ngayon, hindi pa rin ako marunong maglagay ng face mask. So, ayan. Ngayon, break ko ngayon. Ganda naman siya. Siguro, bibilang ko din yung mga kapatid ko. So, ayan siya. Meron talagang liquid nito. Yung talagang siya, yung naka-pouch din siya. Pero hindi siya face mask. Liquid talaga siya. Tapos, meron siyang buksanan. Buksanan? Hindi ako marunong mag-review ng mga ganito eh. Pero pipilitin ko. So, wala lang akong ginagawa ngayon. Waiting na lang sa mga last minute request. Saka yung mga kinokolekta kong mga bedsheet na dapat labahan directly sa laundry kasi iba siyang bedsheet. Galing siya sa mga special room. So, different yung washing niya. Kaya kailangan kolektahin tapos diretso kay laundry master. Ngayon nga, waiting lang ako. Hindi rin ako kumain kaninang umaga, tas konti lang tulog ko kasi galing akong luggage operation kagabi. Pero maaga naman kami natapos, kaso hindi rin ako nakatulog ng maaga. Yun yung problema ko pag luggage operation. Maaga natatapos, kaso late ako nakakatulog. Minsan kumakain pa ako. Kaya lalo hindi ako nakakatulog agad. Ayun, ngayon waiting tayo. Pero dapat break na ako ng mga
1 o'clock. Tapos, babalik akong 3:30. Pag boarding day, ganito yung mga ginagawa ko. Pero pag may loading, usually hanggang 1:30 naglo-loading ako. Minumove ko lang yung mga items ko papunta sa baba or papunta sa linen room or papunta dito sa may I-94 sa gilid kasi ng barko sa deck 2. So dito sa forward pwede mong lagyan ng items yung side kasi yung housekeeping sa kasi storekeeper pwede maglagay dun basta arrange lang na maayos. Pero ngayon wala naman akong loading, hindi tumatawag si storekeeper, wala din talaga sa list ko na meron. So ngayon wala tayong masyadong ginagawa. Pero mamayang hapon sobrang dami kasi pag boarding day dito ang ginagawa ni keeper, siya kukuha ng red bag para i-separate, para i-distribute sa mga runner. Tapos, nagmo-monitor ka ng towel, folding towel, kasi sobrang daming towel ngayon every boarding day, daming towel na bababa. So, meron akong folding team, kailangan tumutulong sila sa tupi, which is us talaga. Tumutulong kami sa tupi kasama si mga laundry crew, sila laundry master. Tapos, nagsisend din kami kasi sobrang dami din talaga dito. Nagsisend kami mga 6 or 6:30. Nagsisend kami ng towel para preparation for tomorrow. Cleaning, tapos setup sa trolley. Tapos, minsan nag-uumpisa na din ata silang setup under the bed. Kasi nagdadala talaga kami madami. After nun, nagbubukas ako ng inaanto ako. Tapos after nun, nagbubukas ako ng 5 o'clock to 6 p.m. 1 hour every boarding day para sa mga sign-on. Kasi minsan hindi kumpleto yung nakukuha ng mga nag-sign off sa akin ng mga beddings para sa susunod na, para sa room nila, para sa susunod na mga magkakabin doon. Usually sa akin lahat kinukuha yung mga crew na things katulad ng bedsheet, pillowcase, pillow, cleaning materials, hinihiram nila yun sa akin, vacuum, hinihiram din nila sa akin pang vacuum ng kabina nila bago mag-inspection. Yun sa akin yung lahat. Usually ngayong January marami akong sign off, so ang dami talagang lumabas ng mga malilinis na linen. Tapos mamayang hapon, ngayong lunch ipaprocess ni master yung mga nakuha, mga dinrap nung mga nag-sign off. Tapos mamayang hapon makukuha ko yun. Ngayon meron ako sa linen room 2 trolley, so mamayang hapon yun tutupiin ko din yun habang nandun ako sa loob ng crew linen room. Ano pa bang gagawin ko? Tapos, mga sanitation log, yung i-update lang para ibigay kay amo para mapirmahan niya na. Kasi nagsisanitation log ako ng mga special needs. Nagsisanitation ako ng special needs, saka ng mga baby crib. Meron ditong baby crib. Pwedeng mag-borrow yung guest ng baby crib sa housekeeping department. Tapos, ano pa ba? Wala na, yun lang. Tapos, early out kami every boarding day, 7:30. Nag-out dito 7:30 p.m. And then, usually kasi 8 yung regular day, 8 o'clock. 7:30 wala na lahat, nakapahinga na lahat. Tapos, 1 hour forward pa. Nag-1 hour forward kami pagpapunta sa Japan. Ngayon, papunta kami, this cruise, papunta kami ng, Okinawa. Papunta kami ng Okinawa. Pero sea day pa bukas. Pero 1 hour forward. Tapos sea day, 1 hour forward, 12:50 ngayon. Mamayang 2 o'clock ng madaling araw, mag 1 hour forward. So, magiging, for example, yung 2 o'clock, 3 o'clock na siya. Ganon ang 1 hour forward. Kasi pa Japan. Tapos, 30th, ng January nasa Okinawa kami. Tapos 31st sea day, papunta na naman ng Shanghai, which is 1 hour back naman yung Okinawa. Yung 1 hour back naman, katulad ng sinabi ko kanina, pag 2 o'clock nag-change ng time yung forward and backward. So, yung 2 o'clock magiging 1 o'clock AM pag 1 hour back. Ganun. Ano pa ba? Tapos, wala. Yung magpapahinga lang, kailangan mo magpahinga kasi 1 hour back. 1 hour forward.
Kasi bukas 7:30 meeting with management meeting every day and every regular day merong meeting sa office with the supervisor, manager, assistant manager every day. Yun, 7:30 AM. So, kailangan matulog ng maaga para magising ng maaga bukas. Meron ako papakita sa inyo. My first ever, paano nyo ba i-pronounce to? Smiski. Ito talaga yung punteriya ko, siya, na may dalang box. Kasi ako yan, linen keeper na laging bit-bit ang daming box, na kasing taas niya. Nalagpas ng height niya. Yun pala, meron yung moving, ito moving, nakikita nyo ba? Yung moving, meron siyang iba't ibang kinds. See? Meron, tas may isang special, tas glow in the dark sila lahat. Akala ko hindi glow in the dark lahat. So, ayun, kailangan nating kolektahin tong mga to. Bakit pa ayaw? Nakita nyo ba? Malinaw ba? Hindi. Yan. Pero ang nakuha ko ito. So, talagang meant to be na maging plantita ko. Ang daming cute dito sa Japan. Uubos pera mo. So, today is day 2. 5 days cruise to. February 10 ngayon. Naayos ko lang yung mga biscuit ko. Kasi may binila akong ganito, diba? Tapos ngayon, merong another flavor. Tapos ilalagay ko siya dito. Diba ang arte ko? Bakit ba? So, break time ko ngayon. Hanggang 4:30. Grabe yung eyeliner ko. Well, hindi naman ako nag-eyeliner. Ano ko siya? Sa pilik mata ko siya. Mascara ko siya. Ang sarap. Wala, masabi ko lang. Magkakape ko, tapos biscuit, tapos matutulog. Tapos gigising ako ng mga 3:50 para mag-prepare, tapos papasok ako na 3:30. Yes, nagkakape ako sa tanghali. Well, pampatulog ko talaga yung kape. Parang ang payat ko na. Well, galing kasi kami sa 4 days cruise. Isang buwan kami 4 days cruise, January. So, feeling ko, yung katulad siya ng last contract ko na kaka-boarding day lang. Tapos isang ihip lang. Tapos, boarding day na ulit. Kaya siguro, pansin ko din na nangayayat nga ako. Parang bumagsak yung face ko. Ang sobrang lamig pa dito. Good morning, guys. Ibang araw ko yun. February 5, 2024, boarding day, Shanghai, China. Every boarding, ito yung home port ko, kaya every boarding day nandito kami. Mayroon pa akong lipstick kagabi. Nag-toothbrush na lang ako, tapos humiga na lang ako. Sobrang pagod. Nag-loading ako ng Okinawa, Japan, which is day 3, I think. Then, last day of cruise kahapon, day 4. Tapos ngayon, boarding day. Pag nakita nyo yung linen room, sobrang masha up. Ngayon, papakita ko sa inyo kung anong nilalagay ko sa skin ko. Finally, naka-recover na din ako sa sobrang lamig na weather ng Shanghai. Sobrang lamig dito sa Shanghai, as in, sobrang lamig talaga. Pero, nitong last boarding day, parang di naman masyado. O, hindi lang talaga ako napadaan dun. So, dati, ginagamit ko is Nivea Soft.
para sa buong skin ko hanggang sa buong body ko. Ngayon, ang ginagamit ko na itong Nivea cream, which is color blue na siya. Nivea pa rin, pero mas maganda siya sa cold weather. Na-discover ko siya yung yung tube lang muna. Na-discover ko siya sa Lawson. Sabi ko, palitan ko kaya yung Nivea ko. Kasi yung Nivea soap, sobrang yung nadadry yung skin ko. Well, it's really soft, pero ang bilis siya kasing madry sa cold weather. Yun yung napansin ko So, ngayon, tatanggalin ko yung lipstick ko. Meron pa kasing tira-tira. Kahapon kagabi nag-toothbrush ako, pero hindi ko na siya, hindi na ako nakapag-skincare masyado. So, sobrang pagod. Kasi, last day of cruise, nasa luggage night ako. Tapos, yun. Yung lakad dito, walang, sumo. Walang, tanggal siya. Ang ginagamit ko ito, actually, oil siya. Ayoko ng oil. Mas ka sa micellar water. Pero, kasi ang lagkit nito pagkatapos mo siya gamitin. Well, ang ganda niya talaga. Kaso oil siya. Hindi ako sanay na oil. May lasa siya. Tapos sa lips ko nilalagay. Lagay tayo ulit ng Nivea sa part ng lips. Kasi maglalagay ko rin sa ayan. Okay. Tapos yung cotton pads ko sa Muji. Pero hindi ko siya nagustuhan. Suotin Muji. Kasi medyo siya, maganyan. Yan, maganyan siya. Yung makeup ko same pa din. Pero nagpe-face mask ako nito lately. Maganda din siya. Yung makeup ko same pa din. Wala namang bago. Nivea, nag-crack yung lips ko. Ito lang nakasalba sa akin. Nivea pa din. Dapat maging endorser na ako ng Nivea. Tapos, meron din akong Nivea na nakita sa Don Quixote. Nawalan kasi ako ng lip balm na gusto ko may color na siya. Ito lip balm bago matulog. Ito lip balm pag pagod na akong lipstick ng Maybelline na heavy. So, ito pinapalit ko sa kanya. Maganda din ito kasi may moisturizing kineme din siya. Nivea Rich, kita nyo ba? Care and Color. Ano ba to? Ano bang shade nito? Ruby Red. Basta Ruby Red. Ay, napatay ko yung ilaw. So, yun lang. After nun, ito pa rin ginagamit ko. Maganda yung blend niya dito. So, ganda. So, same pa din ako ng paglalagay. Ganun pa rin. Hindi naman kailangan masyadong heavy makeup sa work ko kasi nalulusaw din naman siya. Lalo na ngayon, mainit sa linen room. So, after nun, hindi ako nagpa-foundation. Ito pa rin gamit ko for the last 3 years. Well, since college, ito na ginagamit ko. Iba-iba lang ako. Sometimes green, sometimes itong violet. Mas prepare ko kasi na light makeup lang. Kasi hindi naman talaga kailangan sa position ko, sa work ko. Hindi ko alam kung maganda yung position ko, pero kasi walang light. Okay. Sumobra naman yung light. Sumobra lalo. So, huwag na natin buksan. Para medyo orange ako. Ito, nabili ko lang to sa Pure Gold. Nakalimutan ko na kung ano yung brand name niya. Pero tingin ko almost ano na rin siya. Kailangan ng liguan.
Sobrang daming finds dito sa Japan. Mauubos ang yen. Mauubos ang kaban. Ito, same mascara pa rin yung ginagamit ko. Lagi kasing naka-down yung pilik mata ko. Tapos lagi niyang nakokoberan yung mata ko. Pag boarding day, ayoko nagsasalamin kasi bakbakan. Baka tuwalsik yung salamin ko, tapos sana naman mapunta. So, this one, ginagamit ko din siya dito sa kilay ko. Itong kilay ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero pag nagka-budget, papaayos natin. Para matapos na lahat ng problema ko sa buhay. Tas, ito pa rin yung lipstick ko. Si Super Slay. Kasi talagang tumatagal siya lalo na sa load ng working hours ko. Kailangan ko ng long lasting na hindi ako magmumukhang maputla kahit pagod na ako sa buhay. So, yun. Tapos na siya. Ito, mamayang hapon ko na lang siya gagamitin pagkatapos ng mahabang araw. So, okay na ako. Yun lang ako. Yun lang ako, B. Pero meron akong new discover na mas moisturizing, siya, yung sprayer. Kasi sobrang na-dry pa rin ako after. After ko mag-makeup, siya yung pinambibase ko. Ay, siya yung last touch. Tapos, moisturize talaga. Ang ganda, swear. Okay, naniniwala na ako kay TikTok ngayon. Marami kasi siyang review. Tapos, tinry ko. Okay naman siya. Sobrang ganda, look. Hanggang neck ko nilalagyan ko kasi sobra talagang dry dito, promise. So, yung lamig, idadry niya yung lamig mo. Ay, yung skin mo. So, yun. Tapos na tayo. Mag-uniform na tayo, guys. So, every boarding day, nagko-cover all ako kasi, well, ito yung pinakamagandang uniform sa balat ng lupa. Last coverall ko na to. Hindi alam ko ano i-coverall ko bukas. Mas gusto ko talaga itong suot kesa ano pa man. Pero dapat tomorrow naka-uniform. Kasi day 2. Yung hikaw ko, plano ko din balikan. Palitan. Kasi pero pearl pa rin ako. Laking pearl kasi talaga ako. Yung 5 pisuhin sa kanto. Sa mga palengke. Yun, laki akong ganun. Pinalitan ko din pala yung lotion ko. Kasi, hindi na rin talaga kaya ni Nivea. Nivea Soft. Ginawang Vaseline. Karoon ako ng maraming allergy. Tapos, pinainom ako ng mga gamot. Ng prednisone. Saka yung pampatulog na isa. Kalimutan ko na mag-lotion. Sobrang daldal ko talaga. So, ito, nabili ko din sa Japan. Nasira kasi. Katulad din to nung dati ko, Casio. Rubber. Nagandahan talaga ako dito kasi pwede siya kahit saan sa bardagulan o kung ano pa man. Kaya, stick pa din ako na ito pa rin yung hanapin. Nahanap ko talaga siya. Nahanap ko siya sa isang ang tawag dito, mall. Pero yung store dun sa loob ng mall is what ang pangalan na? Love yung pangalan. Basta Love. Ang dami kong paperworks. Pero matapos ko silang lahat. Nakalimutan ko lang i-dispose. Mamaya tayo mag-dispose. Discruise pala.
So, ayun, uuwi na talaga tayo. Dumating na yung kapalitan ko. So, sa Pilipinas tayo mag-birthday. Siguro mga 2 years na ako hindi nag-celebrate ng birthday sa amin. Itong last ko, yung June 1, June 2 ako dumating sa amin kasi flight ko June 1. Tapos 13 hours to 14 hours yung flight kasi galing akong US. So, June 2 na ako nakarating ng Pilipinas. So, halos, tapos na talaga yung birthday ko. So, ngayon, sure na doon ako magbe-birthday kasi May 18 pa lang ngayon. May 18 ako magsa-sign off. May 14 today, dumating yung kapalitan ko. So, May 18, uuwi na talaga ako. Papakawalan na ako ni Hepe. So, okay na ako.